So inaya kaming mag-asawa ng ate namin na mag-date. At ang kabilin-bilinan niya, bawal kami magsuot ng pantulog at bawal kong suotin ang damit ng daddy niya. Tuwang-tawa naman yung daddy niya na sumusunod sa kanya. At sobrang na-appreciate ng asawa ko yung ginagawa ng panganay kong anak this time. Lagi niyang sinasabi ngayon na bumalik na raw yung angel niyang anak. At sa tuwa ng daddy niya, tinuruan niya tong mag-drive. Alam niyo, ayaw lang aminin ni Mr. Choi pero gustong-gusto niya nang ipasa ang sasakyan na to sa mga anak niya. Syempre, pag pinasa niya na, ibig sabihin, bibili na ng bago. Kaya hanggang ngayon, inaantay pa rin namin yung ate namin na makuha niya yung lisensya niya. At kinagabihan, binalikan ko yung wallet ko na naiwan ko sa coffee shop. Dito sa Korea, hindi ka kakabahan na mawalan ng gamit. Kasi siguradong 90% na babalik pa rin sa'yo yung gamit mo after mo tong mawala. Tapos kinabukasan, after kong sumahod, after kong gawin lahat ng obligasyon ko, sinigurado ko nang mapapagupitan ko ng buhok yung pusa ko. Kasi 8 months na rin nung nakalipas magmula ng huling gupit niya. Buhol-buhol na rin yung mga buhok niya sa katawan niya. At kapag ganito, mas mahal na yung singil sa akin sa pet shop. Umabot na sa 5,000 mahigit yung nagastos ko. At dahil medyo malamig pa rin yung weather, naisipan kong lagyan siya ng damit kasi feeling ko giginawin na siya kasi nga mawawala na siya ng buhok after niyang magupitan. Alam niyo ba na hindi mahilig yung asawa ko sa pusa? Meron kasi siyang allergy. Pero itong si Yuji, palagi daw siyang sinusundan noon kapag nandun siya sa company niya. Kada umuupo daw siya dun sa lamesa, nakatitig lang daw sa kanya si Yuji. Baby pa siya noon, siguro mga 4 months. Binigay lang sa amin si Yuji sa katabing factory ng asawa ko. At nagpapasalamat talaga ako na inuwi niya sa bahay namin si Yuji. Kasi kadalasan ng mga pusa sa mga factory, naaaksidente sila at nasasagasaan ng mga truck. Pero dahil nga grabe din ang buhok ni Yuji, tapos bagong lipat din kami ng bahay, kaya talagang na-request ng asawa ko na baka pwede dun lang sa veranda yung pusa ko. Kaya kung mapapansin nyo sa mga vlog ko, bihira nyo makikita si Yuji kasi nga madalas nandun lang siya sa veranda. Pero alam nyo ba, nilalabas ko siya sa tuwing wala yung asawa ko at pumapasok sa trabaho. Tapos binalan ko rin siya ng heater para kapag ka winter, hindi siya malalamigan. Tapos ang lagi ko lang problema kapag ka summer, kasi sobra yung init dito sa South Korea kapag ka summer. Kaya ang gusto ko talaga, dito na lang ako sa bahay magtrabaho para na ilalabas ko siya sa tuwing tanghali. Feeling ko alam din ng asawa ko na nilalabas ko yung pusa. Kasi kung minsan nakikita niya yung mga buhok nito nagkalat sa sahig at hindi na lang siya makapagreklamo kasi alam niyang pag-aawayan talaga namin. Tapos may time pa nga na dumumi si Yuji. Tapos kumapit yata yung dumi niya dun sa balahibo niya. Tapos pag nakakalabas kasi si Yuji, palakad-lakad yan dito. Kaya dun sa may gawing pintuan, nalaglag yata dun yung dumi niya. Takang-taka yung asawa ko paano nagkaroon dun ng dumi ni Yuji. Kaya ako, hindi lang ako nagsasalita. Pero kulang na lang sabihin ko na akin yung dumi na yun. Pero alam nyo kasi talaga, madaldal yan si Mr. Choi. Pero hanggang daldal na lang talaga siya. Kasi wala rin siyang magawa. Alam niyang pag-aawayan namin kapag katungkol sa pusa.